Alright! Good evening Pilipinas and good evening world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi mag-aaya natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan makabayan, akala mga paninira, patotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sandita. Meron siyang 91 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 62 na mga comments. Jen Mirafuentes. Meron siyang 38 na mga comments. Nandiyan rin po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 32 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 35. Lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, sakit na ho tayo. Mamaya na po itong ibang pong mga shoutouts mga kababayan. Pero syempre, pasalamatan mo natin yung ating bagong channel members na si Ma'am Ren Valdez mga kababayan. And also, pasalamatan po natin yung nabigay sa atin po na super thanks kahapon. And also, the other day mga kababayan, that is 2 days ago natin po na vlog, may nabigay ho sa atin ng super thanks na si Velia Se. Velia Se mga kababayan, sa pinabigay po ng 35 Israeli new shekels. So thank you so much. And thank you so much also sa nabigay po sa atin ng super thanks or super seekers sa ating live kahapon mga kababayan. Nabigay sa atin si Ma'am Emily Zipagan ng $10. Thank you so much also kay Aris de Guzman, nabigay sa atin ng $10 Hong Kong. Nandiyan rin po si Arnold Tulfo, nabigay sa atin ng $3 Canadian. Duna Misayas, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. And thank you so much also kay Dals Music Blog, nabigay sa atin ng 500 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-share natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, greet natin ang belated happy birthday kay Kevin John Concepcion. At syempre, i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, kahapon, doon po sa nakapanood po sa ating live kahapon mga kabayan, di ba nabanggit ko doon na kung bakit nandito po si Sir Ivan sa Cebu City? Kasi meron akong imimet na aking kaibigan na isang DDS mga kababayan from Tagum City. Yes, nakita kami kahapon. Siya nga pala, siya po isang manager dito po sa isang kumpanya mga kababayan. Pero originally, ang kanilang branch, ang main branch nila doon po sa Davao City. So dahil meron na po silang branch dito sa Cebu City, siya po ay inalagay temporarily, siguro pinacheck makabayan, ang kanilang branch dito. Kaya nandito po ang kaibigan, aking classmate na isang manager makabayan. So ay ko lang po mabanggitin kung ano yung name ng kanilang company at saka ang kanyang name makabayan. Bakit? Kasi nga, syempre DDS at saka meron silang bahay makabayan na malapit doon
sa bahay ni Digong. At marami siya mga informations na binigay kay Sir Ivan na ito po'y nakakagulat mga kabayan. At saka ito na po'y first time na narinig po ni Sir Ivan. Ano yan, Sir Ivan? According sa kanya mga kabayan, na ito daw si Pulong ay dating adik. Dating bangag mga kabayan. Pero hindi natin alam, baka hanggang ngayon, bangag pa rin. Kilalang kilala. Talaga pong well-known itong si Pulong dyan sa kanilang lugar mga kabayan na dating adik. Kaya daw hindi ito tumatakbo bilang mayor kasi kapag ito ay tatakbo bilang mayor mga kabayan, hindi ito mananalo. Kaya siya po ay dumiretso na lang na tumakbo bilang isang congressman at syempre gamit na gamit niya ang apelyido po ni Duterte at saka siya po ay tinulungan po ni Digong mga kabayan kasi siya po ay nanalo bilang congressman. Pero kapag ito ay tatakbo bilang mayor, hindi ito mananalo mga kabayan. Diba? Grabe, ngayon ko lang ito nalaman. Ito palang si Pulong ay gumagamit mga kabayan. Pero hindi naman talaga ito nakapagtataka. Bakit si Ivan? Mukha pa lang parang ano talaga eh. Diba? Mga Duterte pa lang parang weird talaga eh. Kilalang makabayan. Kasi nga ito rin po mga kaibigan nila. Diba? Yung mga kaibigan nila, yung mga nakakasama nila na mga well-known talaga. At saka meron na pong record. Ito daw ay mga DL makabayan, mga D-Lords na lagi rin pong kasama ni Pulong at saka ni Digong, nakasama rin po ni Baste na sila po ay nagiging wanted, pinaghanap po ng ating otoridad dito sa Pilipinas kasi sila po ay isang D-Lords makabayan. So hindi malayo. 'Di ba? Siguro totoo po yung mga sinasabi nila na ito daw sila si Pulong, ito daw si Digong, ito daw sila si Baste ay talagang protektado ho or protector po ng mga D-Lords makabayan. Kaya siguro hindi talaga maresolba itong problema po ng mga adik, itong problema po ng mga drugas dyan sa Davao City makabayan. Kasi nandyan na po yung mga protector. O, di ba? Nakakagulat talaga eh. So, anyways, makahabayan ko, napag-usapan rin po natin tungkol ito kay PBBM. Kasi tinanong ko si makahabayan kung ano ang kanyang tingin dito kay PBBM. Actually, positive po ang kanyang sinabi makahabayan. Maganda po ang sinabi po ng kaibigan tungkol kay PBBM. Wala siyang problema dito kasi nakikita naman talaga na itong si PBBM ay nagtatrabaho. According sa kanya, nakikita niya si PBBM na ito po ay nagtatrabaho, may mga polisiya, may mga programa na kung saan nagustuhan niya. At least hindi lahat makabayan na mga DD supporter ay bulag. Unlike doon sa mga or doon po sa mga rabid na mga supporters na kung saan bulag na bulag talaga makabayan, kahit isa, wala sila nakita po na maganda dito sa ating presidente. At kahit isa, wala sila nakita po na programa or proyekto galing po sa ating presidente or sa Marcos admin makabayan. Okay? So, thank you so much nga pala no, sa aking kaibigan po na isang manager dito po sa kumpanya makabayan. So, anyways, kahapon, na-post ko doon sa ating Facebook makabayan, di ba tungkol doon sa trahedya na nangyari doon sa Vancouver, Canada makabayan. Di ba nakakalungkot talaga doon po sa Filipino Festival makabayan or Lapu-Lapu Festival. Ito po'y ginagawa nila yearly makabayan. But according po dito sa kinabasa na viewer ho natin, pang 2 times pa daw ito nila na festival makabayan. Tungkol dito po sa pag-celebrate nila sa ating pinakauna na bayani dito sa ating bansa, si Lapu-Lapu makabayan. Okay? So doon po sa ating na-post, di ba, initially, 9 katao yung natigi makabayan. Di ba yun po ating narinig kahapon na 9 katao lang yung natigi. Actually, meron pong update mga kabayan kagabi na 11 pala lahat po. 11 ho lahat yung natigi doon. Tapos meron pong 20 na nasaktan makabayan na sa hospital ngayon. So, doon po sa incident na yon, nalaman ho natin na yung suspect makabayan ay I'm not sure kung yun ba ay isang Pilipino or isa bang Filipino-Chinese or isa bang Chinese makabayan na pure, pero siya po yung residente doon sa Vancouver. Itong taon na to, nakita ho natin po yung picture makabayan. Yan, so meron daw siyang mental problem. Meron tang mental illness makabayan. Dahil daw ito, siguro lang dahil ito sa pagkakamatay po ng kanyang kapatid last January makabayan, January 2024. And after that, yun na po ang issue dito sa tao na to. So meron siyang problema po sa pag-iisip makabayan. Itong festival na to, ginamit kasi
ginamit kasi ng mga DDS. Di ba meron po silang post mga kababayan doon po sa coalition, doon sa grupo po ng Maisog na Facebook page na inimbitahan nila. Di ba ito po yung unang kumalat po na invitation mga kababayan. Sabi dito, inviting all Maisogs in Vancouver. Please join the Lapu-Lapu Black Party Parade this Saturday, April 26, 8 a.m. sa John Oliver Secondary School. At saka sabi niya dito mga kababayan na wear your barong or Filipiniana dress, preferably with green motif. If you don't have one, wear any green top or dress mga kababayan. Sabi ito, no Duterte inspired t-shirts or hoodies please. Let's follow the organizers' request not to make it political. Be there, be seen, be counted. Let's color the parade green mga kababayan. Okay, so gusto nila na hindi ito mapapansin po ng ibang tao na ginagamit na pala nila itong event na to, itong festival na to, na sa pamulitika mga kababayan. Kasi kilalang kilala ho natin itong mga DDS na sila po ay talagang tanging mahilig manggamit ho ng mga event inaangkin na mga kababayan. Diba? Iilan na po yung mga event po from all over the world kapag meron po mga sa tingin nila na maraming tao, marami pong nagpuntahan doon at saka magiging viral itong pagtitipo na to. Diba? Ginagamit ng mga kababayan, maraming beses na ho yan. At karamihan doon or lahat na doon mga kababayan, pinapalitan ho nila na merong sumisigaw, di ba yung audio, pinapalitan ng mga kababayan na meron pong sumisigaw na Duterte! Duterte! Ano si Evan? Duterte? Di ba pinapalitan nila yung audio mga kababayan? So yan kasi ang plano nilang gagawin. Pero doon, meron pang nakalagay na let's follow daw the organizers not to make it political na mga kababayan. Tapos mag-wear ka ng green, tapos meron pa silang requirements na magsuot na ng green mga kababayan. So talaga pong nakakaduda, lalo na kapag marami sila mga kababayan. At saka ito po ating ebidensya na yan po'y ginamit sa mga DDS. Kasi meron pong nag-correct sa akin mga kababayan na meron pong hindi nakagusto sa inilagay ko po na captions doon sa ating Facebook account, isa po ating viewer. Kasi inilagay ko doon sa ating Facebook mga kababayan na captions, trahedya sa Canada, Maisog event. Yan kasi ang nilagay doon mga kababayan. Bakit ako nag-assume na yun po ang nilagay po na captions? Bakit? Kasi manakita ho tayo na isa pong grupo, ito pong Maisog mga kababayan na talaga pong proud na proud pa sila. At saka talaga ito po yung ipinakalat po ng mga DDS mga kababayan. Ito po ang ating ebidensya. Stop muna, stop. Maisog participant! There! Vancouver! Maisog! Vancouver! Lapu-Lapu Black Party! Here we go! Maisog! Here we go! Okay, so tanong ho natin dito sa ating mga viewers, kapag makita ninyo yung video na yung mga kababayan, hindi ba tayo mag-iisip na hindi ginamit ng mga Maisog members itong festival event dyan sa Vancouver, Canada? Di ba? Mukha pa nga lang na makabayan, tas banner pa lang ho, merong Maisog. O di ba? Meron talaga sila pong plano na angkinin yung event ng makabayan. May plano ho sila na angkinin. May kasabihan ho tayo na kapag ang event ay meron pong nakapasok dyan na kulay green or ginagamit ito sa pamumulitika, lalo-lalo na kapag mga DDS makabayan, mamalasin talaga yan. Di ba? For example, doon po sa nangyari po sa Qatar makabayan, di ba minala sila? Nadakip yung iba makabayan. Di ba? 20 ho, lahat po yung nadakip. Pero meron pong yung 19 makabayan, pinalaya. Pero meron pong isa na talaga pong siya po ay natanggal po sa trabaho, talaga pong dineport makabayan. At yan po ay nakauwi na po sa Pilipinas. Nalaman na ba natin yan mga DDS? Diba meron pong isang nakauwi po ng Pilipinas o talaga pong pinauwi ng Pilipinas kasi siya po ay dineport po ng Qatar makabayan.
Di ba? Tas dito ang tumulong, tingnan nyo ang tumulong, ang gobyerno pa rin ho natin. Pero hindi yun pababayaan ni BBM. Hindi yun pababayaan po ng ating gobyerno mga kababayan. Yung nakauwi po, nawala na po ng trabaho, dahil po doon sa rallying isinagawa nila sa Qatar mga kababayan. Tutulungan pa rin po ng gobyerno natin. Pero meron bang tumulong na Duterte? Di ba wala makabayan? May tumulong ba ng mga libores po ni Digong na sabi nila noon na papadalahan daw ng attorney, papadalahan daw ng funds or pang budget na makabayan or pera? Di ba wala? Ibig sabihin, inuto lang ho sila. So ngayon, meron pong isa, kumpirmadong nakauwi dahil po sa rally ng DDS. So yan ngayon, ang nangyari po dyan sa Vancouver, Canada makabayan kasi nga ito po ay ginulo at saka inangkin po ng mga maisog members. Tingnan nyo, may nasawi na 11 lahat makabayan. At saka itong pangyayari na to, itong mga binangga mga kababayan, itong mga sinasagasaan na mga kababayan natin doon pala sa food trucks na area. Yung bumili po ng mga pagkain makabayan. Di ba gunggong talaga no? Ano bang naisip ng tao na yon? Siguro may galit po sa mga event na ganyan o siguro nakita nila na isang DDS. Siguro nakita nila po na maisog. 'Di ba? Maisog mga pasaway ito eh. Binangga magkabayan, 'di ba? So ito po yung nakakalungkot talaga. At saka tayo po ay nakikiramay po sa pamilya sa namatayan makabayan. Honestly, nakakalungkot ho 'yan. Kaya lang ang mga DDS ginamit nila makabayan, o 'di ba? Nadamay talaga eh. So karagdagan po sa information makabayan, let's watch this. Ma'am, update lang po dito sa naganap po na incident, trahedya sa Canada sa Filipino Festival. Ano po ang marching order ng Pangulo pagdating po sa pagtulong sa mga biktima? And may data po ba ilan yung naging biktimang Pilipino? Sa ngayon po, ang lumalabas po as of April 27, 2025, Vancouver Police Department stated in the press briefing na 11 po ang nasawi at may mga ilan po na nasugatan. Ang pinakabata po daw na nabiktima ay 5 taon at ang pinaka may edad ay 65 years old. At ang suspect po na si Mr. Kai Jim Adam Lo, 30 years old, ay na-identify na po at ngayon ay humaharap sa murder charges in connection with this the deaths at the Lapu-Lapu Festival. At ang Philippine Consulate General po in Vancouver ay nagpadala na po, nag-issue na po ng maagarang advisory. Pinapaalam po ang mga hotlines, kung makikita po sa ating monitor. Nagbigay po ng hotlines para po sa mga biktima po, yung pamilya po ng mga biktima ay maaari po agad maka-connect or maka-contact po sa ating Philippine Consulate General. At ang consulate po natin ay nakapag-establish na rin po ng kanilang komunikasyon sa ilang mga biktima na nasugatan. At nakikipag-coordinate pa rin po ang Philippine Consulate General with the Vancouver Police Department regarding sa mga information pa po ng iba pong biktima at sa mga updates po ng pag-iimbestiga. Pero ano po ang talagang bilin ng Pangulo is because sa statement niya kagabi, he's very affected with what happened. Opo, dahil po ito'y kapwa Pilipino, minadali po agad na matulungan, ibigay po ang lahat na maaaring maitulong, lahat ng koneksyon para sa mga Pilipino po natin na nadamay po dito sa trahedya po sa Vancouver. Okay, so yan po ang ating update tungkol doon sa trahedya na nangyari sa Vancouver, Canada makabayan. Ano na DDS? Okay, ito po ang advice namin. Huwag kayong dumikit or huwag yung aangkinin yung mga event na katulad na ganyan, na mga pamalakihan po ng mga event makabayan or festival, huwag yung angkinin. Bakit? Inuulit ho namin na sa dugo na ho ninyo yung pagiging malas. Kapag kayo ay didikit doon sa mga event na katulad ng ganyan, nangyari po dyan sa Vancouver, Canada, meron hong mangyayari. O di ba malas kayo eh. Malas talaga pong balahura. At saka lagi pong naninira makabayan. Nandyan na ho sa inyo lahat. Katulad kay Sara Duterte, di ba? So mamaya, pag-uusapan natin po ito si Sara Duterte makabayan. Before that, nakita ho natin, ito pong si
Attorney Claire Makahabayan, nakita nyo ba yung programa kagabi doon sa News 5? Ito po yung pinangunahan po ni Corina Sanchez Makahabayan. Yung name po ng programa is Manindigan yata yun, if I'm not mistaken. Maganda kasi doon ang debate Makahabayan. At sana magkakaroon pa dito ng part 2 Makahabayan. Highly recommended ho yun. Maganda kasi Makahabayan. Marami tayong matutunan doon na mga ideas, marami tayong malalaman doon na mga informations, at doon rin po natin makikita kung sino ang nagsasabi dito ng totoo, mainstream media ba versus mga vlogger. At alam niyo ba Makahabayan, talaga pong napahiya doon itong si Banat Bay. Ito ang ating balita. For more details, let's watch this. Sagutin ko lamang po yung sinabi ni Sec Martin na bakit mas marami ang umaano sa social media. Nakakalungkot lang na nanggaling kay Sen na parang sinasabi ang mga Pilipino tanga. Pero sa akin, sa tingin ko lamang po, kaya na ang mga Pilipino ay mas nagaano sa social media kasi po, mas nakaka-relate sila. At the same time, they can say kung ano yung nararamdaman nila doon sa specific topic. Unlike sa mainstream media, hindi naman sila pakikinggan. Kasi syempre, isang organisado sila, opisina. Hindi katulad sa social media, mas personal. Ayan. Yusek Claire, hindi ba parang okay naman na ang opinion? Right? At kadalasan sa social media, opinion. Pero paano naman yung tinatawag na tahasang kamalian o kasinungalingan? Yes, very clear naman. Makikita naman natin kung ano ba yung disinformation, ano yung fake news. Example na lang, sabihin natin dito ito ay nasa news naman, hindi naman kailangan na sabihin na wala dito. Yung tungkol sa pinag-utos di umano ng Supreme Court, ng TRO, pero wala naman. Mismong Supreme Court ang umalma rito. Yun palang tahasang fake news na yon. So, hindi naman pinag-uusapan dito ang opinion. Yun ay factual. So, maliban doon, kitang-kita kagad na merong mali siya sa pagbibigay na ganitong klaseng fake news or disinformation. Okay, so would you like to react Yes. sa kanila pong sinabi? Oo. Kaya kanina, sabi nga natin, siguro kaya yung social media influencers ay nasasabing hindi organisado. Dahil unang-una pa lang, meron ditong house rules na huwag babanggitin. Sana ang mga events o tao o okasyon na hindi kasama rito sa itong ating programa ngayon. Pero tanungin ko na po si Mr. Byron. You live to your name. You live up to your name, Banat. So when you said na walang utos galing sa taas, okay, paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual.
Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang Ayan. sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihing opinion lamang. Maraming magagalit na mga editorial writer at saka mga kolumnista kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang estudyante na magsasabi na ito ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Salamat! Pero ang tanong ko po, ibig po bang sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion sa social media? Hindi bawal pero mali. Mali ang magbigay ng opinion. Kung hindi batay sa datos. Ganon kasimple, mali. Ganon siya kamali. Kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Hindi bawal, mali. Salamat. Iba talaga no kapag trial lawyer yung magtanong makahabayan, talagang mabubulsay, matatrap makahabayan. Kasi ngayon po si Attorney Claire or Yusek Claire, isa po siyang trial lawyer. Yes mga DDS, trial lawyer ho yan. Hindi yan bukot-bukot po na attorney. So tingnan nyo, the way siya magtanong makahabayan, nabubulsa niya o natatrap niya ang isang tao. Kaya nga napaamin niya itong si Banat Bay. Kasi nga itong si Banat Bay, alam mo natin, di ba? Magaling siya mag-imbento po ng mga storya-storya. Magaling yan, mag-imbento makahabayan. Yung kanyang opinion, parang magiging makatotohanan kapag uulit-ulitin niya makahabayan. Kaya nga ang ginagawa ho natin, tayo po mga vlogger, tayo po mga pro-admin vlogger, mga Marcos supporter or Pinklawan supporter, kaya hindi natin dapat hahayaan yung mga opinion ng mga DDS vlogger. Bakit? Kasi kapag yan po ay nakatuyang-yang lang, nakatuyang-yang matawag yan, o nakatuwangwang lang, na kapag bibitawan natin, hahayaan lang natin, at saka yung kanyang sinabi, hanggang dyan lang makahabayan, at saka hindi natin sasagutin, kapag uulit-ulitin yan, magiging totoo yan sa mata ng ibang tao makahabayan. Lalong-lalo na doon po sa mga DDS na hindi po marunong mag-research, hindi po marunong po mag-isip, basta yun lang po ka ng paniniwalaan kapag narinig nila doon po sa isang DDS vlogger makahabayan, so magiging totoo. Yan po ang nangyayari sa mga fake news na kumakalat makahabayan. Diba? Buti na lang nandyan po si Yusek Claire. Saka ang ganda no ang kanilang programa. Sana meron pong part 2 pa makahabayan. At saka nandyan pa rin po, iimbitahan pa rin po itong si Yusek Claire. Kasi magaling siya magtanong makahabayan. O siyempre Yusek Claire yan eh. O diba? Napatawa na lang itong si Banat Bay makahabayan. Hindi siya nakawala eh. At saka hindi siya nakalusot kay Yusek Claire. Kaya nga napaamin siya na hindi factual. Hindi yan totoo. Opinion ko lang po. Pero ang opinion naman kasi, ulitin na po natin dito, magiging totoo yan sa ibang tao makahabayan. Okay? So anyways, siya nga pala, before tayo mag-jump po sa ating next topic makahabayan, shoutout naman natin. Nandyan po si Michael Vinas, Judy Montero, shoutout natin si Luz Padre, Rose Guevara, Michelle D, Geyser, nandyan rin po si Sheila Alva, Eloisa Taha from Riyadh. I-shoutout natin si Shirley Risman, Noel Narcida, Fridi Guzman, Jennifer Onyate, nandyan rin po si Mekari, Lan Igia Abrigo, Jaime Garcia, Derek Erwina Argelies, and hi to Derek William Mayo. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong kabastusan ni Sara Duterte. Diba the other day mga kababayan, siya po ay dumayo, pumunta doon sa 3rd District sa Baluarte po ni Representative Joel Chua sa Maynila mga kababayan. Kasi siya po ay inibitahan siguro or siya po ay kusang pumunta doon sa rally ni Isko Moreno. So during po sa kanyang speech sa rally mga kababayan, diba meron siyang ipinakita po na apple. Itong apple, inaabot niya doon kay Apple Nieto. At saka sinabihan niya si Apple Nieto na ipakain daw itong apple doon kay Joel Chua makahabayan. Hanggang daw ito ay mabulunan, hanggang ito ay matigi makahabayan. Diba gunggong talaga utak kriminal makahabayan? Ganyan talaga itong mga Duterte, no? Utak kriminal talaga eh. Walang mapili sa kanilang makahabayan. Basta Duterte, ganyan talaga utak kriminal. Tapos tingnan nyo yung tao. Si Representative Joel Chua, kanya pong nilalait, binabalahura, kung ano-ano lang po kanya mga sinasabi tungkol kay Joey makahabayan, tungkol doon kay Joel. Diba? Dahil siya po ay nagalit kasi siya po ay inimbestigahan makahabayan. Magagalit kasi yung tao
kapag meron siyang anomalyang ginagawa. Kasi 'di ba kung napapansin natin, kapag meron pong taong inakusahan at saka alam rin po ng tao na yon na wala siyang ginawang masama mga kababayan, nagagalit ba? 'Di ba? Hindi. Kasi willing na willing siyang iimbestigahan mga kababayan. Kasi alam ng tao na yon na wala siyang ginawang masama. Limpyo ang kanyang konsensya mga kababayan. Pero itong si Sara Duterte, siya po'y inimbestigahan kasi siya po ay, 'di ba, siya po ay ibinulgar ng COA. Actually, yung COA naman talaga ang nagbisto doon mga kababayan. At ang ginawa lang po dito ng Kamara, siya po'y inimbestigahan. At yun po ay sa pangunguna po ni Representative Joel Chua mga kababayan. Nagalit si Sara. Gusto niyang matigi itong si Jojo mga kababayan, gunggong talaga eh. So ngayon, the other day rin po, pumunta rin po siya doon sa 6th District sa Baluarte ni Kong Abante mga kababayan. So ang ginawa dito ni Sara Duterte, abay grabe talaga. Mas grabe yung mga kababayan. Bakit si Ivan? Di ba nagpakita ko siya ng picture ni Kong Abante na nakita natin po nakadila mga kababayan, yung na ganon si Kong Abante. Di ba yan po'y kumalat po sa Facebook? Talagang kalat na kalat talaga yan eh. At saka yan po'y ginagamit po ng mga paninira, pangungutya po ng mga DDS vlogger, ng mga DDS supporter dito kay Kong Abante. Yan po ang ginamit na props ni Sara Duterte doon sa rally ni Isko mga kabayan. Let's watch this. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Alam nyo, kagabi, nandun ako sa kabilang distrito. Hindi ko alam anong number ng distrito na yon. Yung Chihuahua ba yun? Ano yun? Ha? Chihuahua? Chihuahua? Kawawa? Kawawa siya kagabi. Hindi siya makasagot. Yan, kasi siya kandidato, ako hindi kandidato, hindi siya makabanat sa akin. Wala siyang mabanat sa akin. Pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Manyakol! Manyakol! Ha? Manyakol! Ay, nako, mga bata. Anong tawag niyan? Walang respeto. Anong tawag niyan sa inyo? Belat, di ba? Yan. Bibila yan sa... Bibila. Di ba? Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Asa na? Jo, labas mo ang props ko. Hay! Anong distrito tayo? At sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh. Klaro yan, ha? Oh, 'di ba? Mga anak ang kanyang tao mga kababayan doon sa kanyang mga followers ng mga ototo. Anong tawag nito, mga anak? Gunggong talaga eh. Tingnan nyo yung asal ni Sara mga kababayan. Tapos dito sa mga didis, no, tatanungin natin, ganyan ba na klase na tao ang gusto ninyo na maging presidente in 2028? Diba? Nakakatawa talaga eh. Tapos dito po sa asal na nakita natin kay Sara Duterte mga kababayan, siguro ito yung epekto sa kanyang sobrang stress. Baka na-depress na po ito mga kababayan. At alam mo natin, ang kasunod po sa depression or ma-depress, delikado ho yan. Siguro nararamdaman na po niya ang epekto ng kanyang kakaharapin sa darating po na impeachment trial mga kababayan. Malamang sa malamang itong si Sara Duterte, siya po ay na-pressure. Kaya ito po ay nakaka-stress, ito po ay na-depression, kaya yan po ang nangyayari. Malamang sa malamang dito niya inilalabas ang kanyang stress mga kababayan, ang manglait na lang ng tao.
Di ba? Gunggong talaga eh. Hindi ba nahiya tong si Sara Duterte mga kabayan? May nakikita ba tayo na ganyan na klase na banat sa mga rally po ng slate ni BBM, sa Alyansa, pati po dito po sa mga Pinklawan, sa mga diluan po ng mga rallies? May nakita ba tayo na ganyan po na klase na paninira mga kabayan? Or panlalait? Di ba wala? Si Sara Duterte lang, gunggong talaga eh. So ngayon, dahil po yan, nakita po ng anak po ni Kong Bante Makabayan, ito pong si Attorney Princess, alam nyo, magaling po bumanat si Attorney Princess Makabayan. Talagang sumabog eh. Napakapulido niya magsalita Makabayan. Napakalayo ho ni Sara Duterte dito kay Attorney Princess. So ito po ang sagot ni Princess Makabayan. For more details, let's watch this. Ay hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Oh, di ba? Butata. Masakit yun. Di ba, Sara? Masakit yun. Sa pagsabihan ka na buti na lang hindi ka naging presidente ng ating bansa. Kasi iisipin niyo makabahay, no? Dito pa nga lang sa pinapakita po ni Sara at saka buti na lang. At least nakita ho natin siya ngayon makabayan na ganyan pala yung tao na yan. Di ba? At least makikita ho na mga tao na hindi talaga ito dapat iboto. Kasi nga wala pong future ang bansa natin kapag itong si Sara Duterte ang magiging presidente makabayan. Tama si Attorney Princess. Kasi nga kung isipin ninyo, saan ba sa buong Pilipinas nakatulong itong si Sara Duterte? Meron sa Ivan, siyempre sa Davao. At saka doon rin po sa kanyang mga kalyado, doon lang po sa kanyang mga supporters makabayan. Pero sa mga distrito, sa mga iba't ibang lugar makabayan, may nautulong ba itong si Sara Duterte? Wala! Kaya nga tinatawag natin siya na walang trabaho makabayan, isang busy na walang trabaho. Ang kanyang trabaho, campaign manager. Ang kanyang trabaho, magbakasyon lang. Ang kanyang trabaho, puro lang papaipal at saka magpapaputo ops makabayan. Tapos kapag merong matigi, nandun siya lagi. Bakit? Magpapapicture lang makabayan. So yan po ang trabaho po ni Sara Duterte. So ngayon pa lang isipin niyo na ho, 'di ba? Nakita na ho natin po ang kalidad ni Sara kapag siya po ang magiging presidente makabayan. Hindi na pwede. Kawawa ang bansa natin, 'di ba? So anyways mga kababayan ko, share ba natin? Nandiyan po si Ronaldin Lamsen from New Zealand, hired to ML Concepcion, Melanie Enriquez, Tess Paraon, Salvacion de la Cruz. Nandiyan rin po si Bernadette Danao, Elizabeth Avila, hired to Leonardo Celiero, Irene Arroyo. I-shoutout natin si Birds Kabotahi. Nandiyan po si Beth Hariolne, Renato Baliner, Elsie Adaman, Flory Gumapa, Benita Eusebio, and hired to Dines Fernandez. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo yung resulta po ng survey, senatorial survey kahapon na inilabas ng Okta Research. So ito po ay good news. Bakit sa Ivan? Kasi nakapasok na po si Abalos makabayan. And this is a good thing. Bakit? Ito na po yung pangalawa na merong nag-release po ng senatorial survey na survey firm makabayan na nakapasok na itong si Abalos. At dito nakikita ho natin na pang 11 to 19. Tama ba? Pang 11 to 19 na po itong si Binhor Abalos makabayan. At dahil po yan sa pag-iingay ho natin
'Di ba? Dapat nating i-promote po itong si Abalos mga kababayan. Kasi kilalang kilala ho natin si Abalos. Nakikita na ho natin the way siya magtrabaho mga kababayan. Ito pong si Abalos talaga pong maaasahan, lalo-lalo na kapag nandyan na po sa Senado mga kababayan. Kasi si Abalos, meron siyang magandang programa. Tsaka before natin po ipapakita sa inyo ang kanyang plataforma ni Abalos mga kababayan, titingnan mo natin po yung line-up dito sa lumabas po ng senatorial preferences na ilabas po ng Okta Research. Nandyan po si Bongo, numero 1. Bakit hindi mawala-wala itong si Bongo? Dahil kasi ito sa Malasakit Center makabayan. Nandyan po si Erwin Tolfo and also si Bitag. Si Ben Tolfo makabayan, nakapasok rin po sa top 2. Nandyan po si Tito Soto, si Bato, nandyan po yung Bato. Si Lacson, si Cayetano Pia, si Bong Revilla, si Leto Lapid, si Binay. O nandyan po si Aquino Ba makabayan. Si Villar, nandyan po si Pacquiao, si Kiko Pangilinan. Nandyan po si Willie Rebellaming, si Benhor Abalos, nakapasok rin po itong si Aimee and also si Tolentino, Francis Tolentino, at saka si Ipi. Nakapasok si Ipi makabayan. Pero pandulo na, pan 12 to 20. Okay, so pag-usapan natin itong plataforma ni Benhor Abalos makabayan, which is isa ito kung bakit humanga si Saivan. Isa ito sa rason makabayan kung bakit eager na eager talaga na iboboto itong si Benhor Abalos at talaga pong proud ako na siya po ay aking inendorso makabayan. Bakit si Ivan? Ang kanyang plataforma, ang kanyang plano, malaking tulong ho ito sa mga kababayan natin po na magsasaka makabayan. Kasi siya rin po dito ang maglakas ng loob na babangka sa mga DDS makabayan. Siya lang po dito ang maglakas ng loob na planong aamindahan yung Rice Tarification Law ni Cynthia Villar makabayan. So ito po ang ating ebidensya. For more details, let's watch this. Ano hong natutunan ho ninyo kung mayroong isang bagay na gusto nyong na natutunan ninyo na dadalhin nyo sa Senado para sa mga magsasaka a piece of legislation or maybe an exercise of an oversight function? Ano po ito para sa mga magsasaka at mga mangingisda? Alam mo, kasama Cesar at sa mga nakikinig po ngayon, ang magsasaka gusto niya yung magandang presyo ng panay. Ang publiko naman gusto ang magandang presyo ng bigas, mura at maganda kalidad. So, paano pagsasamahin yun? Susuportahan mo magsasaka at susuportahan mo ang publiko. Diyan pumapasok ang gobyerno, tulad Department of Agriculture, para balansehin lahat ito. Noong araw, meron tayong tinatawag na National Food Authority o NFA. Ang kapangyarihan po niyan ay bumili sa magandang presyo sa magsasaka at ibenta ang bigas na po sa ating publiko pagkatapos siya i-process ito. Pero alam mo, Cesar, tinanggal itong kapangyarihan na itong pagbenta sa publiko. Noong naipasa itong rice tarification law, ang nangyari ay pwede lamang siya bumili sa magsasaka pero i-imbak niya lang to, buffering, iniimbak sa bodega kung mayroong kalamidad, kamukha ng bagyo o lindol. Pwede niya lamang ibenta ito sa dalawang pagkakataon. Number 1, spoilage o kung mabubulok na. At pangalawa, if there is a rice emergency. In short, matagal na rin itong sinasabi ni ating Pangulo, ni Sec Kiko, na talagang baguhin na. At nung nagkarally kailan lang last month sa Nueva Ecija, dahil punta ako ron, nag-meeting kami na magsasaka at ng NFA, at magugulat ka, ang magsasaka, NFA at gobyerno, pare-pareho ng boses, pare-pareho ng sigaw. I-amyendahan ang rice tarification law para makabili ng magandang presyo sa magsasaka at immediately i-process ito at ibenta sa publiko. Masasatisfy mo ang publiko sa magandang presyo ng bigas, masasatisfy mo ang magsasaka ng kanyang magandang presyo. Yun ang importante sa lahat at yun ang gagawin natin. Alright. Aside from this, ko lang, just very quickly lang, yung mga, kung magsasaka ka, saan problema mo? Number 1, kapital. Yan. Yung kapital, pwede magpautang ang gobyerno dyan, 1% or 2%, na ginagawa sa Kiko, should be institutionalized right now. Number 2, crop insurance. Ang crop insurance pala yan ko, dapat ito abot kaya. It could also be partly subsidized by government dahil may climate change tayo. Amilar ng lupa. Land use plan, Cesar. Importante ito. Dahil once hindi natin gagawin ito, baka dumating pagkakataong lahat ng sakahan natin mag-subdivision na. Importante at from here,
Diyan mo ibuhos ang farm to market road, diyan mo ibuhos lahat ng farm implements, ang irigasyon, lahat po. At marami pa pong iba. Sa mga magsasaka, eto lang. Number one, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggali ko ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay doon sa batas, i-impact lamang nila buffering in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. At nakalagay natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, kasi pa yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tariffication. Oh, di ba? Maganda ang kanyang plano, makabayan. Aamendahan niya yung rice tariffication law ni Cynthia Villar. Kaya nga happy ngayon ang mga magsasaka. Kung napapasin niyo yung makabayan, di ba? Marami po mga magsasaka na nagpo-post ngayon sa Facebook na nakikita natin kasama niya kasama nila itong si Secretary Binhor Abalos. Kasi nga, suportado talaga ngayon na mga magsasaka si Binhor Abalos, makabayan. Aside pa po kay Kiko Pangilinan. So, wag tayong tumigil po sa pang-iingay dito tungkol po kay Sec Abalos, makabayan. So, iingay natin ang kanyang pangalan. Ikakampanya natin po itong si Abalos, makabayan. Dito sa Padapa Laban, alam nyo ba na sila po hindi lang makabayan? Kasi kahapon, nakita ko natin, ito pong si Vic Rodriguez, siya po ay nag-motorcade. Alam nyo, parang ghost town nga eh. Parang ghost town, makabayan. Yung mga dinaanan po ni Vic Rodriguez, wala man lang katao-tao, siya po ay nangangampanya. Alam mo natin, di ba? Ibang tao, makabayan. For example po, doon sa mga sikat-sikat, doon po sa mga kilala natin, na talaga pong suportado natin. Kapag malalaman natin na sila po ay mag-motorcade, makabayan, tayo po ay nakabang na talaga dyan sa labas para siya po ay, di ba, tatawagin natin, i-chant natin. Tayo po ay happy kapag siya po ay makikita natin, makabayan. Pero tingnan nyo, si Vic Rodriguez, walang katao-tao, makabayan. Nakita ko ang video niya, walang katao-tao. Ang ibig sabihin dito, at saka hindi lang po si Vic Rodriguez ang talagang ibinoykot, hindi na po suportahan po ng taong bayan kasi nga yung mga tao sa Pilipinas, marami na po ang nagising, makabayan. Kaya napapasunod natin kapag sila po ay motorcade, itong Padapa Laban, nilalangaw, makabayan. Buti nga sa kanila. Mga pasaway kasi. At saka walang klaro na plataforma, makabayan. Puro lang pangipal. Puro lang kasi kasinungalingan. Kasi ang kanilang plataforma, maninira lang ng presidente natin, maninira lang na programa ng Marcos administration. Yun lang po ang kanilang programa, makabayan. Kaya wag iboto ang Padapa Laban. Okay? So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo, makabayan, itong vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Panik na ba ang mga anti-Marcos o ayaw na sumunod at maniwala sa gobyernong ito? Pagkatapos pong ilunsad ang mga programa at pinalakas na makakatulong sa mga mamamayang Pilipino. Isa po dyan yung patuloy na pagbibigay ng mga titulo ng lupa sa mga lehitimong farmers. Okay? Hindi na po sila pinagbabayad ng interest at kapital sa kanilang mga niloan o inutang sa pamahalaan. Lahat po ng mga farmers, Luzon, Visayas, Mindanao ay wala ng utang sa gobyerno at pati interest hindi na rin pinababayaran sa ilalim ng programa ng Office of the President at ng Department of Agrarian Reform. So dalawa yan. Titulo ng lupa at libre na, hindi na babayaran ng utang at interest. Okay? Sunod, yung paniniguro na tuloy-tuloy ang pabahay program ng pamahalaan. Target ang 6 million pabahay o bahay sa loob ng 6 na taon hanggang 2028 ng Marcos administration. Okay? Lahat po yan. Na masang Pilipino makikinabang, farmers at mga gustong magkabahay na ibang sektor.
Nasundan pa ngayon ang bago. Tinutupad na at gagawin na. Mag-uumpisa sa Visayas Region ang murang bilihin tulad ng rice. Tuloy-tuloy yan. Pagpapalakas ng Kadiwa Center ng Office of the President, mura, sariwang pagkain. Produktong Pilipino. Ayan o. Doon pa lang sa 4 na yan, yan ang may tuturing nating hindi masagot ng mga anti-Marcos. Sa halip kanilang binabatikos at minamali itong mga programang ito. Pero itong programang ito, makikinabang din ang mga Duterte supporters or masang Pilipino kasi wala namang pinipili dyan. Wala nang utang ang farmers, tuloy ang pagbibigay ng titulo, housing program, pagbaba ng presyo ng pagkain tulad ng rice, yan ang pangmasa. Walang sagot dyan ang anti-Marcos o kilalang Duterte camp. Kasi wala naman silang programa para sa mahihirap na yan. Okay? Wala silang maitugon sa hakbangin ng gobyerno. Kasi kita ng gobyerno ano ang problema, ano ang solusyon. Ang mga bumabatikos at ayaw sa gobyernong ito, wala namang solusyon. Puro problema ang dala. Ano yung dalang problema? Yung paninira, paninisi at pagsilip ng negatibo sa magagandang programa para sa farmers, manggagawa at consumer na Pilipino. Okay? Kaya nagpapanik sila kasi nga po, hindi nila alam kung anong gagawin at hindi rin nila akalain na magagawa ito ng kasalukuyang pamahalaan. Wala kasing nakagawa ng ganyan eh. Nakapabababain ng 20 pesos ang per kilo ng rice. Okay? At higit sa lahat ay yung marami pang programang ginagawa. So, kung inyong mapapansin, mga kaibigan, ako napapansin ko ito at akin pong opinion ito na nag-iingay itong mga anti-Marcos, lalo na po yung mga identify sa mga Duterte. Dahil alam nila na pag nakuha ng gobyernong ito at na ituloy-tuloy ang mga programa para sa masang Pilipino kasama ang mga Duterte supporters sa mga programang yan, baka wala silang maging kakampi para ho dyan sa gagawing trial after election ng betrayal of public trust na kinakaharap ni Sara Duterte. Gusto nila kasi meron silang followers. Kasi ang plano nila dyan, habang merong trial sa Senado, meron silang mga pagkilos, may mga rally sa compound ng Senado at may mga galaw ang mga vloggers at mga troll para sirain ang kredibilidad ng Kongreso, ng mga prosecutor, ng testigo at ng kaso. Yun ang galaw nila. Pero kung mabibigyan niya ng pabahay, mga farmers libreng wala ng utang, tapos murang bilihin, yun ang kinababahala nila. Baka wala silang makuha. Nakakampi. Ayan, kaya ang tabi ko nga, nagpapanik sila dahil hindi nila makounter itong mga programang ito. Pero, may solusyon dyan. Kung tumulong kayo, voluntary, huwag niyong batikusin ang programa sa halip tulungan. Palagay ko mas tatangkilikin kayo ng mga Pilipino. Kasi yung programa para sa mahirap, programang matino, pag tinutulan nyo, pinigilan nyo, siniraan nyo, yung mga tao na nakikinabang at makikinabang doon, yun ang magagalit sa inyo, hindi ang pamahalaan. Pero kung inyong tutulungan yan, yun din ang susuporta sa inyo at maniniwala sa inyo kung inyong susuportahan ang magandang programa ng gobyerno. Yun po yun eh. So wala na solusyon, paninira pa, kaya expected na nila hihina ang kailang followers at supporters habang tumatakbo ang araw. Habang papalapit at magkakaroon ng trial sa betrayal of public trust against Sara Duterte. Hindi po biro yan dahil mamamayang Pilipino rin ang may-ari ng pera na hinahanap na until now hindi may paliwanag kung saan dinala at kung totoo ba na mga tao ang tumanggap sa magitan ng acknowledgement receipt na ipinalabas ng Office of the Vice President. Ganyan po ang sitwasyon. Okay? So please like and share ng ating mga video ito. Huwag po kayong magsawa. Mananatiling tulay ng tamang impormasyon at kaganapan sa ating bansa at sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Voluntary kung ginagawa ito nung araw ko pa sinabi hanggang ngayon para po sa kaalaman nating lahat. Huwag kayong maniwala sa mga bintang-bintang. Hanggang bintang lang sila. Na bayaran, hindi ho totoo yan. Itong Marcos administration hindi gumagastos sa ganyan.
Hindi nga nagpapasalamat yung Marcos administration sa mga tumutulong sa kanila. Pero hindi naman kami naghahanap. Ang channel ko at ako mismo, hindi naghahanap ako ng pasalamatan ako. Sinasabi ko lang totoo. Hindi sila nagbabayad, hindi niya kailangan magbayad dahil maraming volunteer na mayroong sakripisyo at pagmamahal sa gobyerno. Hindi kailangan bayaran. Ang nag-aakusang binabayaran ang ganitong mga topic, binabayaran ng pagsuporta sa gobyerno kasi desperado yung nagsasabi nun. Sila yung gumagawa nun. Wala na silang makitang ibang rason or issue kung hindi bayaran. Wala namang pagpapatunay kasi wala namang patutunayan. Ang gobyernong ito ay walang ginagastos sa ganyan. Hindi nga nag-imbita yung mga yan kahit na mag-meeting man lang, magpakape man lang, wala. O kahit i-text ka para magpasalamat, wala na nanggagaling sa kanila. Kasi alam nila, voluntary ang pagmamalasakit sa gobyerno. Voluntary ang pagkakaisa. Voluntary ang ginagawa ng mga vloggers na tumutulong sa administrasyon. Di katulad ng kabilang grupo na ayaw magtrabaho pagka walang kung ano man ang hinahanap nila. Nakakawindang-windang na sila matapos makulong yung mga kanilang ipinaglalaban. Yung dalawang amo nilang parehong nakulong. Yung isa nasa Pasig, yung isa nasa Dahin, Netherlands. Ganon na sitwasyon nila. Kaya kung yung mapapansin, watak-watak na sila. Pati yung mga politikong kandidato, kanya-kanya nang naggalawan, kanya-kanya diskarte para makilala, para gumimik at makakuha ng suporta. Pero hindi nila alam, gising na ang taong bayan. Alam nila ang totoo at hindi, alam nila ang manggagamit at hindi, alam nila kung sino ang papaniwalaan. Okay, so kasama rin po natin, nandyan si Jess Tubtub from Calamba, Laguna, Marinel Bascos, Tony De Los Reyes, Evelyn Garcia, Luisito Niedo, Hatsu Pastura, Cesar, nandyan rin po si Josephine Gallego, ishoutout natin si Amelia Gutierrez, Disalan David, Mary Grace San Miguel from Silang Cavite, and Krami QC. Nandyan rin po si Phil Macabato, John Wake, Joselisa Moises, and hi to Dines Fernandez. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong sumabog na balita tungkol kay Nora Honor. Ano yan sa Ivan? Diba, how many days ago, meron kasing sumabog na balita makabayan, di kumalat po, na ang nagbayad daw sa hospital bill ni Nora Honor, ito daw si Governor Chavit Singson makabayan. So yan po'y ginblog ni Christopher Min. At nangyan po'y nakita po ng isang netizen, siya po ay kinurek makabayan, ito pong si Christopher Min. Nasabi daw na ang nabayad daw sa hospital bill ni Nora Honor ang taga PCSO makabayan, according daw kay Director Imelda Papin. So before po kinurek ni Christopher Min ang kanyang vlog makabayan, tinawagan niya muna. Kinausap niya muna itong si Imelda Papin. At ngayon, nalaman natin na ang nagbayad pala ng hospital bill ni Nora Honor ay si PBBM makabayan. So ito na po ang vlog ni Christopher Min. For more details, let's watch this. Meron po kasing nag-text na hindi namin siya kilala, pero bibigyan po namin ng paliwanag ngayon. Ang sabi niya, mali ka, Christopher Min. PCSO ang nagbayad ng hospital bill ni Nora Honor. Yan ang sinabi ni Director Imelda Papin. Dahil sila ang magkasama hanggang sa huli. She was with her until she died. You should give credit where credit is due. Yeah. Ako naman, papagpahalaga talaga ako sa kredito kung kanino dapat ibigay. Dapat ibigay Oo, talaga. tama. Okay. Ako ang sabi ko, nung una ko marinig yun, narinig mo din naman, Romel, at ninyo po, mga kapatid. Ang sabi ko, kung totoo na ang PCSO ang nagbayad ng hospital bill ni Ate Guy, abay, maraming salamat. Total naman, sangay din yan ng pamahalaan. Tulad din ng NCCA, kung saan ginawaran ng pagiging pambansang alagad ng sining ang ating superstar. Gusto ko sanang kontrahen yung text na ito. Pero mas minabuti ko na makausap si Miss Imelda Papin na isa po sa mga directors ng PCSO at nagkausap kami. Kaharap kayo. Ang sabi ko, meron lang akong gustong linawin. Sa anumang panayam, meron ka bang sinabi na PCSO ang nagbayad ng hospital bill ni Nora Honor? Wala po.
Sabi niya, Ayun, ako rin tama. kasi ako, wala ako napanood. walang Totoo yan. lumabas. Wala ako napanood. Kaya kailangan kong balansin itong istoryang ito. Wala ako napanood. Ang tanging napanood ko yung sinabi sa kanya ni Guy na, maraming salamat yung text. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang buhay at hindi mo ako pinabayaan. At tinupad naman ni Imelda Papin, yung hiling ni Guy na huwag mo akong pabayaan, Mare. Hindi kita pababayaan. At hindi siya talaga pinabayaan ni Director Imelda Papin. Ito po ang kwento. Sino talaga kako anak ang nagbayad ng hospital bill? Nung makausap kami ni Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi ko sa kanya, President, ako na po ang bahalang umayos ng hospital bill ni Nora. Ay hindi pwede. Huwag. Sasagutin ko yan. Ako ang sasagot yan. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos po ang nagbayad ng hospital bill ni Miss Nora Honor. Hindi po PCSO. Wala pong sinabi si Miss Imelda Papin na PCSO ang nagbayad ng hospital bill. So napakalinaw po yan. Kaya yung nag-text, sana maunawaan mo rin na direct from the horse's mouth itong sinasabi namin. Walang sinabi si Imelda na PCSO ang nagbayad ng mga nagastos sa ospital ni Miss Nora Honor. Kaya napakaliwanag po, hindi po PCSO ang nagbayad, ang Pangulong Bongbong Marcos po. At ang binayaran po niya, nagpaalam ako kung po pwedeng sabihin. Tsaka hindi rin naman po may tatago. May mga kakilala po ako sa Medical City at sasabihin din naman 800,000 plus po ang binayaran ng ating Pangulo at ito po ay malaki kaya lang minus sa ganito, minus na ganyan, ibawas ang pagiging senior citizen. Ang naiwan po, 800,000 pesos. Kaya maraming salamat sa ating Pangulo sa pagsagot sa hospital bills ni Miss Nora Honor sa pamamagitan ni Miss Imelda Papin na director po ng PCSO. Alam mo, gusto ko yung pagiging mapagkumbaba niya. Nay, hindi ko naman kayang bayaran yon na ako magdidesisyon. I'm just one of the directors of PCSO. Hindi lang ako magdidesisyon. Ibigay po natin ang kredito. Si President Bongbong po talaga nagsabi sa akin na, hindi ikaw. Sasagutin ko yan. Diba? At tumawag daw agad si President Bongbong ng isa niyang taon kakatiwalaan para makipag-ugnayan sa Medical City. Ganon. Ayan. At sabi nga po namin, ibigay natin ang kredito kung kanino nararapat ibigay. Ngayon, DDS, ganyan ho kabait ang presidente natin si PBBM. Matulungin ho yan, malalapitan ho yan. Di ba? Tingnan niyo makahabayan, talagang swerte natin no na si PBBM yung naging presidente natin. Talagang merong malasakit ho sa bansa. Merong malasakit po sa mga kababayan natin. Okay? So, good job po kay President Bongbong Marcos. Okay? So, anyways, isa-shoutout natin makahabayan. Nandyan po si Testa Maliwan, Jenny Yadao Howard, Agida Kunanan. Nandyan rin po si Ana Holwa, Merna Borromeo, Wing Wing. Nandyan rin po si LB Zimezo, Berth Bakud Cabalsa from Singapore. Isa-shoutout natin si Jay Ferns, Mary Asuncion, Trinidad Lozano, JJ Simbahon from Villabal Leyte. Hello kay Milagros Banes. Nandiyan po si Pauline Raot. Hi to LB Zimezo, Carmen Robertson, Domingo de la Cruz, Arlene Monakil Dario. Isyalat natin si Jeco Jerry Cabreros, Sally Ramos Katunggal, Apple Nars, Mercy Calatrava, Julieta Milyare. Nandiyan po si JRN, Eve Chu, Annabel Hoson, Jodeth Dandoy M. Narciso, Eva Terriafel, Joliet Sunakawa, Elmer Pinaranda. Nandiyan rin po si Show TV. Isyarat natin si Lorna Villanueva, Robin Basinga Salindong, Roro Siquera, Mambren BF, Hatsuneng Rodrigo. Nandiyan rin po si Bong Yu, Alicia League, Enjang Aison, Helda Baldovino Pita. Isyarat natin si Alex Carol Chamian Espirito, Carlo Coscoluela, Daniel Galarpez, Miranda Kenneth, and Hatsunet G. Ortigas. Okay. So, mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, gabayan mo po ako ngayon
Alam mo lahat ng nangyayari sa araw-araw kong buhay. Alam kong magpapakita ka sa akin ng solusyon. Alam kong tutulungan mo ako. Panginoon, gabayan mo ako sa araw na ito. Pakiusap, itama mo po ang lahat ng mali ko sa buhay. Ipakita mo po sa akin ang direksyon sa hinaharap. Kami ay nabubuhay at gumagawa sa labas sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway ingatan mo kami at bantayan ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po sana ang aming bansa. Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa araw ko. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.